Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, gagawa tayo ng first impressions review dito sa bagong labas or upcoming na iPhone ngayon, which is the iPhone Air. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, ayan, another first impression na naman tayo. So yun, nag-first impression na tayo about sa iPhone 17 Pro and 17 Pro Max at bumili na tayo sa Green Hills niyan. Ito na siya at binigay ko to sa asawa ko. Ayan, first impression natin ang iPhone 17 Pro Max at binili siya. Binili natin to agad-agad sa Green Hills. Again, quick disclaimer lang, hindi pa po ito official na release sa Philippines, pero pwede na po tayo makabili sa Green Hills ng mga iPhones. Pero ito medyo konti lang yung nagbebenta ng iPhone Air. Kasi ito hindi po iPhone 17 Air ang pangalan niyan. iPhone Air lang po 'yan. So sa susunod na generation, iPhone Air 2, iPhone Air 3, hindi po siya line up ng iPhone 17 series. So, bagong line-up to ng Apple at in-eliminate na nila ang Plus version kasi ginawa nila to or giniveaway nila ang Air version ngayon dito sa atin. So, yun nga, ang iPhone 17 na naman ako. Ang iPhone Air po mga idol ay merong presyo dito sa Philippines na wow, nakakalula din ang presyo nito. For the 256 according sa Apple Store dito sa Philippines. Pero again wala po tayong official na Apple Store sa Philippines. So, yung mga nakikita natin sa website ng Apple is just a conversion lang po kung magkano natin pwede siya makuha dito sa Philippines. Pero ibang usapan po natin makukuha yan pagdating sa Power Mac. So, mag-estimate pa tayo ng additional 3 to 4,000 pesos pag dumating yan or lumapag yan dito sa Philippines. So, take for example, ang iPhone Air 256 is 72,990 pesos or almost 73,000 pesos. So, pag dumabas yan dito sa Power Mac or official dito yan sa Philippines, baka pumalo yan ng 75, 76. Yung 512, 88,000 pesos, baka pumalo yan dito sa Philippines ng 90 plus. 1 terabyte is 103,000 pesos. So, again, the iPhone Air is meron po yung specifications ng iPhone 17 Pro, pero much slimmer po siya. At ayun nga, kung interested kayo bumili ng iPhone Air, meron na po yan sa Green Hills, pero ilan-ilan lang po mga seller ang nagbebenta niyan kasi karamihan po ng stock ngayon sa GH is of course the iPhone 17 Pro Max. So, ang iPhone 17 Pro Max, syempre, asahan nyo yan, mas mahal po yan ngayon dito sa Philippines kasi hindi pa po siya official na nare-release. So, karamihan po na mabibili nyo ng mga ganito ngayon, September, is of course Hong Kong variant. Na ito po mismo galing sa official Apple Store sa Hong Kong. Kaya nakikita ko na naman sa comment dyan na mga maraming sinasabi na pag hindi daw official dito sa Philippines, pangit daw. Wala po tayong official na Apple Store or mismong si Apple ang nagbebenta dito sa Philippines. Mga resellers lang yan or legit na distributor. So itong mga galing sa Hong Kong, sa Green Hills, doon po yan, itong mga iPhones na galing sa Green Hills, binibili po nila yan mismo sa official Apple Store sa Hong Kong. Kaya tanggalin nyo na yung stigma na ganyan na pagdating sa Green Hills, pangit, hindi legit. Again, ano po yan na-generalize kasi ang Green Hills. Maraming syempre mga bad comments sa Green Hills about sa mga ganyan. Pero nadadamay kasi ang mga good sellers natin. Again, kung gusto nyo bumili ng mga iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Air and all, i-click nyo na lang po yung store natin sa Green Hills sa baba, ang ating recommended shop. Of course, si Mayet ng CMB Gadgets, Stall XB02, 2nd floor, Green Hills, San Juan City. So, yung iPhone Air, nang tanong ako sa kanila, pumapalo siya sa GH ngayon ng 85,000 pesos. So, syempre, above SRP siya. Ito nga, nabili ko to ng 100,000 pesos. Pero sa Apple Store, nasa 86,000 lang to. Dito sa Power Mac, baka mag-89 or 90,000 tong 17 Pro Max. Malakas ang kutob ko, ganyan ang kanyang presyo. So, 10,000 difference lang naman is okay for me para mauna na tayo or ma-review na din natin para sa mga gusto
bumili agad ng iPhone para ma-review agad natin dito sa ating channel. So, bumili agad-agad tayo ng iPhone 17 Pro Max. At binigay ko to sa wife ko. So, yun. iPhone Air is a brand new lineup ng iPhone ni Apple. So, yun nga, medyo maliit ang screen nito compare sa 15 Pro Max. Ano siya, ka-screen niya ang iPhone 11 Pro Max at iPhone XS Max. Bumalik si Apple sa 6.5 inches compared doon sa nakikita na natin before sa mga 14 Pro Max, 12 Pro Max na 6.7 and sa mga Plus version na 6.7. So ito ay 6.5, mas maliit ang screen pero ito po ang pinakamanipis na iPhone na nilabas ni Apple. So ang pinakamanipis na iPhone na lumabas before iPhone Air is the iPhone 6 and iPhone 6 Plus. Tapos ngayon, tumaba kasi yung 6S Plus kasi mas pinaganda nila yung material na ginamit nila kasi nagkaroon ng trending before ang iPhone 6 and iPhone 6 Plus na tinatawag nilang Bendgate. Sa sobrang nipis, nayuyupi. Ngayon, pinakapal nila sa 6S and 6S Plus na tinatawag nila yung material na yan na 7000 series aluminum. So yung 7000 series aluminum, mas matibay pero mas tumaba lang ng konti compare sa iPhone 6 and 6 Plus. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, ito na po ang pinakamanipis na iPhone ng iPhone Air. And meron na tayong idea dyan kasi tinanong ko yung wife ko about dyan. Pumunta siya ng Hong Kong. Ayan, pinakita naman natin dito sa ating video yung montage ng iPhone Air. Tinanong ko yung wife ko about sa pagka-lightweight ng iPhone Air. Medyo nagustuhan niya naman pero mas piniprefer niya talaga ang mga Pro Max ngayon kasi yung unang-unang hindi niya nagustuhan is yung camera, isa. Pero again, sinabi na ni Apple dyan na yung camera niyan is meron pong maraming functionalities. Hindi lang po yan single camera for a reason. So meron siyang mga iba't ibang pwede natin magawa. Kaya nga tinawag siyang fusion camera. At ito malupit sa architecture ng iPhone Air. Kung mapapansin nyo yung iPhone Air, yung camera module niya is merong bump sa taas, di ba? Parang Google Pixel nga. Nakakatuwa doon mga idol, karamihan ng components ng iPhone na yon nandoon sa camera module na yon para mag-give space doon sa battery, para ma-maintain ang pagkanipis ng iPhone Air. And sinabi nga nila, kahit na manipis, maganda naman daw ang battery performance. Pero syempre, karamihan ng mga consumers natin and mga reviewers, specs-wise ang tinitignan. Tinignan natin dito na 3,000 plus mAh lang ang battery capacity ng iPhone Air. Parang 3.1 or 3.1 or 3.2 Maliit talaga siya in reality or specs-wise. Pero again, ang maganda kasi sa Apple, kahit na maliit yung battery capacity, sobrang ganda yung kanilang software optimization na baka ma-provide natin sa iPhone Air. Pero no worries, bibili tayo ng iPhone Air pagka-release yan dito sa Philippines para ma-review natin, para ma-experience natin ang iPhone Air. So, bumili na ako ng iPhone 17 Pro Max para ma-review agad. Tapos, tatry namin ng wife ko bumili ng iPhone Air sa October pagka-release niyan dito sa Philippines. Mag-ano kami, experience namin yung official na release niyan dito sa Power Mac. Ayan, bibili kami niyan. Pero, syempre, kung gusto nyo makakuha rin ng mas mura yan, Matic, pag lumabas yan dito sa Philippines, mas mura na rin yan sa Green Hills. Ayan, meron tayong mga recommended shop. Pero yun, binigyan ko kayo ng price ngayon ng iPhone 7, ang iPhone Air sa Green Hills, nasa 85,000 to 110,000. Ganun ang presyo ng iPhone Air po ngayon. So yun mga idol, when it comes sa screen niya, is Super Retina XDR OLED display pa rin naman ng iPhone Air. Pero mas better pa rin ang iPhone 17 Pro kasi LTPO po ayun. Mas better ang display quality nun. Siyempre, naka 120Hz screen refresh rate na ang iPhone Air. So, nga very interesting, yung utak na makikita natin sa 17 Pro, makikita rin natin sa iPhone Air na merong Apple A19 Pro chipset. Na sobrang ganda na chipset yan na na-try na natin dito sa iPhone 17 Pro Max. Stay tuned lang mga idol dahil i-game test natin ito agad-agad para makita natin ang performance nito bago na-release dito sa Philippines. So iPhone, Apple A19 Pro chipset na ang nilagay nila dito at ang nag-iisang chipset na lang na Apple A19 Non-Pro is of course the base model iPhone 17 na sobrang ganda na rin ng specs niyan na gagawa tayo ng first impression niya sa ibang video.
So the rear camera of the iPhone Air is 48 megapixel single camera po to with optical image stabilization, with 4K video recording support, and pagdating sa front-facing camera, naka 18 megapixel po ang camera netong iPhone Air. Ito ano ko to sa review ko sa 17 Pro Max. Napakaganda ng innovation na ginawa ng Apple when it comes sa front-facing camera ngayon. Hindi nyo na kailangan gumanyan pag magla-landscape orientation. Pag magtitik kayo na, hindi na po. Dahil ang sensor ng front-facing camera ng mga iPhones ngayon ay square shape na po. So, take for example, gagawa tayo ngayon. Nandito tayo sa front-facing camera. Di ba? So, ang aspect ratio nito is 4:3. Tapos, pag clinic nyo to, bam! Naka-landscape orientation na tayo agad when it comes sa camera. Pero nagtitake tayo ng photo sa portrait orientation at very wide po yung masasagap na subject ng front-facing camera nito. So, para kang naka-ultra-wide camera na dito rin sa iPhone 17 series and iPhone Air. So, great innovation when it comes sa front-facing camera dito sa Apple at hindi na po kayo mahihirapan mag-selfie. Napakalino ng camera, napaganda nung ginawa ni Apple when it comes dyan sa center stage sa front-facing camera nila. So, yun nga mga ka-J-Vlog, when it comes sa battery, sinabi ko nga is 3,100 plus. Yes, ang battery niya is 3,149 or 50. Ang battery capacity niya is almost 3,150 mAh non-removable battery. Pero let's hope, pag binili natin itong iPhone Air, maganda ang maboprovide natin battery. Pero again, pag bumili kayo ng isang smartphone na manipis, syempre, magko-compromise ang battery. Pero yun nga, nakita ko rin ng mga memes dito sa iPhone Air. Si Apple ay gumawa ng problem at gumawa ng solution. Gumawa sila ng power bank na nakadesign sa iPhone Air na manipis din. So, yun. Parang tumaba lang ng konti yung iPhone Air na MagSafe power bank yun eh. Pero let's hope, kahit nawala yung MagSafe power bank, maganda pa rin yung battery capacity na mapoprovide na itong device na to via software optimization, of course. At ito nga rin po ang bukod tanging iPhone ngayon na meron pong titanium. Inalis na po ni Apple ang titanium sa mga Pro Max at ginawa nila itong aluminum ulit. Pero sinabi nila dito na mas better ang aluminum nito for reducing the heat dito sa device. At yung titanium ngayon na ginamit sa Air, syempre kailangan talaga mas light material ang gagamitin mo kung gusto mo talaga ma-maintain ang slim or pinakamanipis na tagline na smartphone, di ba? So, yun nga, titanium siya pero glossy titanium po ang makikita natin sa iPhone Air ngayon. So far, sinabi naman talaga ng wife ko na magaan talagang iPhone Air. Pero sa sobrang nipis, parang ayaw niya. Yun yung parang yun yung parang mindset niya. At mas prefer niya pa rin yung weight ng iPhone 17 Pro and 17 Pro Max. So again mga ka-J-Vlog, yan po ang ating first impressions dito sa iPhone Air. At magiging available na yan soon dito sa Philippines sa October 2025. Pero available na po yan sa ating mga gray market sa Green Hills. Kaya kung interested kayo, mag-PM na kayo kay Bossing Mayet ng CMB Gadgets, Stall XB02, 2nd floor, Green Hills, San Juan City.